Yan, sa pong mapagpalang hapon. Ano po, gabi na po, pero hapon pa rin. Ayan. Mapagpalang hapon po sa atin. At tayo po ngayon ay simulan na po natin ang ating pong ganitong oras na live po every Sunday. Mababago po yung ating schedule sapagkat nag-start na po yung ating gawain dito po sa Bayungbong. Ano po, dito po sa may malapit po sa SMU. Ano po, Gate 1. Ayan, malapit po tayo dyan. Ang tapat po niyan ay NLTI. Ano po, papasok po doon. Papuntang SMU at sa may kanto, doon po tayo nag-start. Hopefully po ay ito pong ating service na ito ay inyo pa rin pong mapanood. Ano po, itong ating pong live na service for this Sunday. Ano po, nawa po kayo po'y mapagpala sa ating pong mga ginagawang pagtuturo. At the same time, sana po kayo po'y mapalakas. Ano po, ang inyong mga pananampalataya sa inyo pong paglilingkod ay mas lalo po kayong mag-umapoy. Ano po. So, bago po lahat ay binabati ko po kayo ng magandang gabi na po sa inyong lahat. Magandang hapon at pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Umawit po muna tayo sa Panginoon. nagbigay ng kulay
sa iyong may pamatay. Jesus, sa buhay mo ikaw umilos at tumatay, wala sa iyong may pamatay. Salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri, Jesus sa Okay, yan po. At isa pa pong awitin. Isa pong worship. Umawit po tayo ng isang worship. At nawa ay mapalugod po natin ang Panginoon sa ating pong mga awitin na pagsamba sa ating Diyos. Yan, awitin po natin ito. Ikaw ang aking kandungan. Hallelujah, Jesus. Ikaw ang aking kandungan at kapayapaan. Ang mo ay pag-asa, ako'y pagsamba. Masanging naglalako sa ating pagtatagpo, ang puso at buhay sa'yo iaalay. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pag-alayan at pagsamba, pagmamahal at pagdakilan, alay sa'yo aming Ama. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pag-alayan at pagsamba, aming hangal, ang ikaw ay sambahin. Ikaw ang aking kalungan at kapayapaan. Ang tulong mo ay pag-asa, ako'y pagsamba. Pasangin naglalako sa aking pagtatagpo, ang puso at buhay sa'yo iaalay. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pag-alayan at pagsamba, pagmamahal at pagdakilan, alay sa'yo aming Ama. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pag-alayan at pagsamba, aming hangal, ang ikaw ay sambahin. Tanging hangal, ang ikaw ay sambahin. Tanging hangal, ang ikaw ay sambahin. Okay. So isa pong mapagpalang gabi sa bawat isa. Yan, ito pong ating pong pag-aaral ay mag-aaral na po tayo. Tutuloy na po natin yung ating pong pinag-aaralan. Ang ating pong pinag-aaralan ay Developing Our Christian Life. Ano po? Developing Christian Life or Christian Leadership. Ano po? Yan, Developing Christian Leadership. At yung tanong po dyan, what is Christian Leadership? At natapos po natin at ang una po nating tatalakayin sa ating pong pagpapatuloy nung nakarang linggo, ito pong ating pong topic. At ito naman po uli ang ating pong pag-uusapan.
yung Christian leadership principles. Ano po? Meron po tayong mga principles na pag-aaralan sa ating pong mga pamumuno. Una po, ang ating pong pag-aaralan ay love. Ang pag-ibig po ang ating pong tatalakayin. Buksan po natin ang ating Bible. Sige po, magbukas po tayo ng ating Bible. Sa John chapter 1, John chapter 4, verse 8. Sige po. Kung kayo po may mga Bible, buklatin na po natin. Ayan. At buklatin po natin ang 1 John chapter 4, verse 8. Ito po ang kanyang sinabi dito sa Tagalog version po. Ang sabi niya po sa verse 8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Okay, ulitin po natin. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kapag hindi ka nagmahal, hindi ka umibig, ay hindi ka kumikilala sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos daw po ay pag-ibig. Yan po ay napakalinaw. So itong ating pinag-aaralan is love. Ito po ay isang principle, Christian leadership principles ay ang pag-ibig. Kailangan po ng isang namumuno, ano po, na mayroon po dapat siya, ay siya po'y marunong umibig. Bakit? Sapagkat kung hindi po tayo marunong umibig, ano po, hindi po magiging maganda ang ating pamumuno. Dahil ang pamumuno po natin sa leadership ay kinakailangan ang pagmamahal. Hindi po tayo pwedeng manguna sa isang gawain na wala kang pag-ibig. Tama po. Sa lahat ng ating ginagawa, dapat pinangungunahan po tayo ng pag-ibig. Sapagkat po, ang Diyos po natin ay pag-ibig. God is love. Romans chapter 5 verse 5. Ano po ang nakalagay dyan? Tignan po natin ang Romans chapter 5 verse 5. Sige po, magbuklat po tayo ng ating Bible para sa ganun po ay mas lalo po nating makita kung ano po ang sinasabi ng Biblia. Yan, Romans chapter 5 verse 5. Ito pong sabi niya po dito, sa Tagalog pa rin po. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Okay? Ang sabi niya po dyan, hindi daw po tayo binibigo ng pag-asang ito. Ano yon? Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. The love of God has been poured out in our heart. Naibuhos po sa ating mga puso. Kaya bilang mga Kristiyano, ano po, na nangunguna po, may mga pinangungunahan po tayo sa ating pong gawain. Ano po, kung tayo po ay isa pong lingkod ng Diyos at meron po tayong pinangungunahan. Kunwari na lamang po, kayo po ay isa po kayong cluster leader. Ayan. O kaya naman po, kayo po ang nangunguna sa pananalangin. Ano po, sa prayer intercessor, kayo po yung head. O kaya naman po, kayo yung pastor. Ayan. Ano man po yung pinamumunuan mo, kailangan ay puspos ka ng pag-ibig ng Diyos. Pag puspos ka ng pag-ibig ng Diyos, magagawa mo ng maayos ang iyong pamumuno, ang iyong pangunguna. Ano po? Sapagkat magkakaroon ka ng pagmamahal sa lahat ng iyong ginagawa. At maging sa iyong mga pinamumunuan ay magiging maayos. Bakit? Ang pag-ibig ng Diyos ang siyang gumagabay sa iyo. At yak naman po yan. Pag ang pag-ibig ang nangunguna sa iyo, wow, nandun po ang kaayusan, kapayapaan sa ating pong pamumuno. Okay. Another po ay 1 Corinthians chapter 13. Ang 1 Corinthians chapter 13 po, expressing the power and influence of the love of God. Ano po? The love of God is difficult to overemphasize. Yan, tignan po natin ang Corinthians chapter 13. Ito po'y tumukoy po sa pag-ibig. Basahin po natin. Buong chapter po ito, medyo mahaba-haba. Sabi niya po dito, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompiyang na maingay. Walang silbi. Ano ho? Kahit na ganun ho siya,
Nakakapagsalita po siya ng iba-ibang lingwahe ng mga tao at maging lingwahe ng anghel. Ang bihira. Pero, ang sabi niya, kung wala po siyang pag-ibig, ay para lang mo siyang umaalingaw-ngaw na pumpyang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng mga bundok. Ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Grabe itong verse 3 na ito. Grabe po itong verse 2. Ano po itong verse 2 na ito? Sapagkat ang verse 2 po, salamat. Itong verse 2 po dito, matindi itong verse 2. Sabi niya po dyan, kung ako man ay may kakayanang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umuunawa sa lahat ng hiwaga. Grabe ito. Ano po? Grabe ito. Kaya dito makikita natin, walang iyabang talaga sa paglilingkod sa Panginoon. Ang kailangan mo ay pag-ibig sa iyong kapwa. Dahil dyan ka lang makikilala na ikaw ay anak ng Diyos, na ikaw ay lingkod ng Diyos, na ikaw ay kaisa ng Diyos. Ano po? Kaya pag-ibig pa rin, doon po tayo dapat, yun po dapat yung mangibabaw sa atin. Walang silbi yung galing mong magmensahe. Kahit nasabihin mo pa, kaya mong ipaliwanag lahat ng detalye ng lahat ng meron sa langit o anumang meron dyan sa, kung hindi sa langit, kahit sa impyerno. Ano po? Pero sabi niya dito, pag walang pag-ibig, wala rin. No? Kasi itong pag-ibig talaga ang pinaka-higit sa lahat. Ang sabi niya po dito, tingnan po natin, tuloy po natin siya, umunawa sa lahat ng hiwaga. Matindi po yan. Kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman, pambira. All wisdom, nasa iyo na. At lahat ng pananampalataya, pambira. Ibig sabihin, talaga naman napakatinding lahat, sabi dito lahat ng pananampalataya. Ano pat, sabi niya, nakakapagpalipat ako ng mga bundok. Napakatindi nito. Pero ano po ang sabi diyan? Ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Useless po yan. Ano po? Sapagkat dapat, pangungunahan ka pa rin ng pag-ibig. Ano po? Yung marunong kang magmahal sa iyong kapwa, mamahalin mo sila. Ano po? Pagmamahal na yan, hindi ibig sabihin na ito-tolerate natin ang kasalanan. Mamahalin natin sila sa tamang kaparaanan. Ano po? Itutuwid pa rin naman po natin sila, pero sa may pag-ibig na pagtutuwid. Hindi naman yung basta manakit ka na lang. Ano po? Sila po ay ating pagsasabihan ng may pagmamahal. Iba po yon. Ibang klase yan. Yan ang ating Diyos. Ano po? Wow, napakabuti. Sapagkat ang Diyos po natin ay pag-ibig. Napakatindi. Ano po? Punta po na po sa verse 3. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. O, pambihira rin ito. Ito naman po tumutukoy sa mga nagbibigay na. Ano po? Ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian. Lahat ng meron ka. Ipamigay mo man. Maging sabi niya, ibigay mo ang iyong katawan upang sunugin. Ngunit kung wala ka naman pag-ibig, wala rin itong kabuluhan. Basaysay. Useless lahat. Kaya po umiikot lahat sa pag-ibig. Ano mang gawin mo ng may pag-ibig. Kung ikaw po'y namumuno, mamuno ka ng may pag-ibig. Hindi mo dapat ino-oppress o pinabibigatan ang iyong kapwa. Ikaw dapat ay nagiging katulungan nila upang maging kagaanan. Kaya ang Panginoon sabi niya, lahat ng nabibigatan, lahat ng nahihirapan, lumapit sa akin, those who have heavy laden. Ano po? Sabi niya, come and I will give you rest. Yan ang inihikayat ng Panginoon. Yan po yung kanyang imbitasyon. Laman ng kanyang imbitasyon. Ano ho? Napakasarap po sa presensya ng Panginoon. Mararamdaman mo ang kanyang pag-ibig. At kung anong naramdaman natin, siya rin po dapat nag-o-overflow sa atin at siya rin po ang ating ibibigay sa ating kapwa. Minahal po tayo ng Diyos in spite of. Ano yon? Ano yung in spite of?
Yun po sa ating mga kahinaan. Doon po sa ating mga pagkakamali, kakulangan. Yun po sa ating po mga kasalanan na gawa. Minahal po tayo ng Diyos. Ano po? Hindi niya po tayo ipinagtabuyan. Niyakap po tayo ng Panginoon nung tayo po'y lumapit sa Kanya. Napakasarap lumapit sa isang taong mapagmahal. Tama po ba? Hahanap-hanapin ka niyan. Tama? Mawala ka doon, hahanapin ka pa rin. Bakit? Naramdaman nila yung pag-ibig sa iyo. Pero kung hindi nila maramdaman ang pag-ibig sa iyo, tandaan mo ito, lalayuan ka po nila. Bakit? Wala kang pag-ibig. Kaya tayo lumalapit sa Diyos dahil ang Diyos po natin na ipapakilala natin ay Diyos ng pag-ibig. Para lumapit ang mga tao. Makilala nila na may Diyos na nagmamahal po sa kanila. Hindi po ang Diyos ay sumusumpa. Hindi po sila sinusumpa. Naparito po siya upang ipahayag ang kanyang pagmamahal. Kaya nga gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. He gave His only begotten Son. Ibinigay niya po ito. Ngayon, kung hindi ang pag-ibig ang mensahe ng Panginoon, for what pa na namatay ang ating Panginoong Hesus sa krus? Tama po. Kaya po namatay ang ating Panginoong Hesukristo sa krus para ipakita sa atin na mahal tayo ng Diyos. Hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak. Bakit? Ayaw niya isa man sa atin ay mapahamak. Kundi ang nais niya, tayo po'y makapagbalik loob sa Kanya. Makapagsisi at manumbalik sa ating Diyos. Iyan po ang ating Panginoon. Nawa po ay nakukuha po natin na ang mensahe talaga ng buhay ay pag-ibig. Yan po talaga ang mensahe po ng buhay. Yan po ang nais ng Panginoon. Nawa po ay hindi niyo po ako ma-misinterpret yan. Pero yan po ang daladala kong mensahe. Nasa inyo po yan kung anong mensahe ang daladala nyo. Pero ang daladala ko ay ang pag-ibig ng Diyos. Dadalhin ko ito sa mga tao upang makilala nila na may Diyos na nagmamahal. Dahil totoo naman na ang Diyos po natin ay pag-ibig. Na handang magpatawad sa kanila, na handang yumakap sa kanila, handa silang baguhin ng Panginoon pag sila po'y lumapit sa Kanya. Ako po'y naniniwala kapag ang ating pong mga kapwa-tao na nakarinig po ng Ebanghelyo, ng pag-ibig ng Diyos, naranasan ng pag-ibig ng Diyos, tiyak po yan, magsasara ang bunganga ng impyerno para sa Kanya. Bakit? Sapagkat naunawaan niya, naintindihan niya ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. Pag may nagmamahal sa iyo, minahal ka niya, nakita mo ng kanyang pag-ibig, kaya niyang ibigay ang kanyang buhay sa iyo. Ano pang tanong mo sa Kanya? Tatanungin mo pa ba? Bakit Kanya minahal? Hindi na. Minahal ka niya kahit ano ka. Maging sino ka man. Yan. Siya talaga yun. Ano po yung maging sino ka man? Okay. Tuloy po natin. Nasa verse ko na po tayo. Okay, sabi niya dyan, verse 3 na po kanina, ipamigay mo man. Kung wala kang pag-ibig, wala ka pa rin mapapala. Verse 4 naman po. Ang titindi po nito. Palalim ng palalim at patindi ng patindi po itong sinasabi dito. At malulusaw ho tayo sapagkat makikilala mo na ang iyong sarili. Pag binasa mo pala itong chapter 13, makikilala mo kung nasaan ka. Ang pag-ibig ay matyaga. Ito na naman. Titirahin na naman po yung ating behavior. Ang pag-ibig daw po ay matyaga at magandang loob. Ayan na naman. Matyaga na, maganda pang loob. May magandang loob. Hindi mainggitin. Naku po. Yan, masaklap. Mainggitin. Hindi daw po mainggitin. Hindi mayabang. Dapat lang. Dahil sa gawain ni Lord, walang yabang na dapat umiral. Ang hinahanap ng Diyos ay mga taong mapagpakumbaba. Kung ikaw ay namumuno sa isang gawain, dapat marunong kang mapagpakumbaba ka. Paano mo masasabing mapagpakumbaba? Humihingi yan ng advice sa mga nakikita niya talagang trumatrabaho o nagiging mabunga ang kanilang ministry. Lumalapit ka, tinatanong mo sila. Hindi yung nagiging kon ka na lang, nasa akala mo, alam mo na lahat. Lagi niyo po tatandaan to, yun ang pinakamahirap turuan, yung akala mo ay alam niya na lahat. Know it all. Wala po, mahirap po yan. Mas maganda po ay lumapit tayo. Hindi po masama yan. Na humingi po tayo ng tulong. Para tulungan po nila tayo. Yung mga advice po ay nagpapakita pag ikaw nakinig, nagpapakita na ikaw po ay
meron pong mababang kalooban na handa pong matuto. Ano po? Sapagkat para sa atin din lang naman po yan. Ano po? Napakasarap po niya na meron po tayong ka-brainstorm. Ano po, may mga magme-mentor sa atin na talaga naman pong magiging maayos ang ating gawain. Okay. So yan po ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi maiinggitin. Bihira to. Hindi maiinggitin. Hindi mayabang, ni mapagmataas man. Pambihira. Ito po gusto ng pag-ibig, dapat ito'y mawala sa atin. Yung sabi niya, pag-ibig ay matyaga. Ibig sabihin, may determination ka sa iyong ginagawa. Hindi yung merong ngayon, bukas wala. Dapat tuloy-tuloy. Pag tuloy-tuloy yan, talagang dyan, ako po, dinidevelop ko yan na yung aking gagawin, tuloy-tuloy ko na gagawin yan. Hindi ko hihintuan yan. Bumagyo, umulan, magka-COVID, tuloy pa rin ako. Bakit? Ganyan talaga. Paano kung namatay ka? Wala tayong magagawa. Yun na talaga yun. Pero pag naglingkod ka sa Lord, naniniwala ba kayong pababayaan ka ni Lord? Hindi. Hindi ka pababayaan ni Lord. Iingatan ka ni Lord. Ang tanong, gaano ka ba naniniwala sa kanyang kapangyarihan? Hindi ko siya hinahamon. Kilala ko lang siya na nag-iingat. Ano po? Yung mga disciple po nun talagang sinasabi nila, kayo na ang humusga kung sino ang dapat naming sundin. Pag may pangungusap ang Lord, napakasarap po sumunod sa Diyos. At tiyak naman po, iingatan po tayo ng Diyos. Alam mo nang huling araw na, huling kapanahunan na, hindi na po kailangan ang tatamad-tamad na leadership o pamumuno. Ang gawin mo, puntahan mo ang mga hindi mananampalataya. Yung mga mananampalataya, sabi nga, iiwan nga yung 99 hahanapin yung nawawala. Ibig sabihin, hanapin na natin po yung mga unbelievers. Upang bahaginan po sila ng salita ng Diyos. Yan po ang kailangan natin. Naniniwala ka pala sa last days. Ang puntahan muna yung mga unbelievers. Turuan din natin ang mga mananampalataya, na hindi po sila matempt sa mga temptation na dumarating sa paligid. Ituro natin sa kanila yung mga magagandang behavior. Sapagkat yan ang gagabay sa kanila upang maging matatag at matibay sila sa kanilang paglilingkod. At ma-impart sa kanila yung pag-uumapoy sa paglilingkod. Yun po yung dapat mga matututunan po ng bawat mananampalataya. Kung paano po sila magiging matatag sa mga huling panahon. Bakit? Titindi ang mga pagsubok. Pag tumindi ba ang pagsubok, titigil ka na? Hindi. Mas lalong kikilos ang mga mananampalataya. Nawa po ay yan ang puso ng bawat isa. Ngayon, kung hindi po ganyan ang sa inyo, wala akong problema. Wala akong problema sa akin. Binabanggit ko ito upang sa gawain ng Panginoon ay wala pong makakapigil sa mga pinapagawa ng Diyos sa atin. We will press on toward. Yon? Yung goal. Ano ba yung goal natin? Soul winning. Pangangaluluwa. Tayo ay humayo. Magbukas ng mga gawain. Mag-ipon ng mga tao upang mabahaginan ng salita ng Diyos. Maranasan po nila ang pag-ibig ng ating Panginoon. Ayan, yung verse 5, ito po tingnan natin, puro ugali pinag-uusapan dito. Hindi magaspang. Ang pag-uugali. Magaspang. Paano mo ba maikukan yung magaspang? Ang magaspang po, lagi yung tatandaan, mahalata mo ito. Paano mo ito malalaman? Depende yan. Makikita mo yung mga lalapit sa iyo. Bakit sila lumalapit sa mga taong ito? Bakit sila lumalapit? Ang layunin po, dahil nakaramdam mo sila ng pag-ibig talaga sa iyo. Na may pagmamahal ka sa mga katulad nila. Pag naramdaman po nila yan, maniwala kayo sa akin, susunod na susunod po sila sa inyo. Alis ka man, susunod pa rin. Ayan, mga susunod talaga. Susunod sila. Bakit? Naramdaman ho nila yung pag-ibig. Sarap ng tubig. Okay. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili. Pambihira. Ito na naman, makasarili. Selfishness. Ang pag-ibig ho talaga ay hindi po selfish. Dapat po ay marunong yan
na magbigay sa kanyang kapwa. Ano po? Magbigay ka. Ang totoo niyan, sabi ko nga po, kapag ako po nagbubukas, hindi ko sinasarili yan. Sinasabi ko lagi na pwede kong i-open pa sa iba. Kung hindi ko nakakayan, sabi ko, ibibigay ko sa iba. Para sila naman at ako naman po magbukas ulit. Ganyan. Ganun po yung aking ginagawa sa aking pong ministry. Pag may tumawag na sa akin na mag-Bible study ako sa kanila, kahit na hindi na ako pinapatayo, magpapatayo ako ng para lang ano, dahil ayaw ko na sinasarili ko ang ministry. Gusto ko, meron pa rin sila. Pero ako talaga, tinatawag nila ako dahil kilala nila ako. Naririnig na nila kung paano ako magsalita sa kanila. Of course, may natututunan sila. Bakit nila ako gustong pumunta doon? Dahil meron po silang natututunan. Ano po yung natututunan nila? Kasi ang tinuturo ko po ay mayroon po silang, tinatawag po natin na yung may natututunan po sila sa aming pinag-aaralan sa mga praktikal na buhay. At the same time, nakikita po nila sa spiritual. Ano po? Spiritual at saka sa kanila pong buhay. May natututunan po sila. Ano po? Sapagkat, ganyan po dapat tayo magturo. Dahil kailangan ipamuhay nila. Ano po? Para malaman nila kung paano talaga i-apply yung itinuturo po natin na pag-uugali bilang namumuno o bilang Kristiyano. Ayan. So, maliwanag po dyan. Hindi makasarili. Hindi po selfish. Hindi magagalitin. Pambihira. Itong magagalitin. Minsan, itong magagalitin na ito, ay napakahirap po niyan. Ano? Napakahirap po niyan. Talagang pag ganyan ka, wala ho. Marami hong masasaktan dahil ewan ko kung saan mo mapupulot yung mga prinsipyo na kung ano-ano. Ano ho? Na kailangan, tignan mo ang sinasabi ng Biblia. Dito mo ilalapat ang iyong sarili kung ano pong sinasabi ng Biblia. Pag ito po'y napasa iyo ito, natitiyak ko po magiging maayos ang iyong pamumuno. Paano mo malalaman na maayos ang iyong pamumuno? Siyempre, makikita mo ang pagmamahal ng mga tao. Pag nakita nila maayos at may pag-ibig ka, yung loyalty, ano po, yung faithfulness nila, yung kanilang pagtulong sa iyo, ay bubuhos po yan. Bubuhos po yan. Ano po, bubuhos po yan. Totoo po yan. Maniwala kayo sa akin. Maniwala kayo. At nakikita ng Diyos yan. Dahil ang Diyos pa rin ang hihipo sa kanila. Ano po? Sapagkat nararamdaman nila na ang Diyos po talaga ay pag-ibig sa buhay mo. Okay. So sabi niya dyan, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ito na naman eh. Alam niyo minsan ito, nabiktima rin ako niyan. Nung magtanim ng sama ng loob. Minsan nabibiktima ho tayo niyan. Maging kayo ho dyan, nabiktima ho kayo niyan. Nagkaroon ho kayo ng sama ng loob sa inyo pong mga kapwa. Ano po? Nangyayari ho yan. That's normal na nasasaktan ho tayo. Pero hindi naman po normal na ikaw po ay manatiling ganyan. Dapat, ano ho, ay magawa mo rin magpatawad sa iyong kapwa. Napatawad mo. Of course, pag napatawad natin sila, matututo naman po tayo sa ating pong mga pagkakamali. Ano po? Ano po? Ganun po dapat. Okay. Verse 6. Hindi ito natutuwa sa masama. Siyempre naman, bilang namumuno, hindi ka dapat natutuwa sa kasamaan. Hindi natin ikinatutuwa na merong hindi maganda na nangyayari. Kaya hindi ako natutuwa kapag nasasayang ang mga kaluluwa. Hindi rin po ako natutuwa. Hindi rin po ako natutuwa maging ang pera ng Panginoon ay masasayang. Kaya dapat bawat pera na mula sa Panginoon, dahil yan po ay pinag-pray para po sa ikalalago ng gawain ng Lord at para sa kaluluwa, ay dapat po gamitin ang pera ng Panginoon sa pangangaluluwa. No? Doon po natin siya gagamitin. Dapat tayo bilang mga lingkod ng Panginoon, hindi tayo papayag na walang kaluluwa na maibubunga yung mga nagagasto na galing po sa gawain ni Lord. O may mga taong nagsasakripisyo para ibigay po sa atin yan. Ano po? Kinakailangan ay pagtrabahuan natin. Kasi tayo po ay namumuno, tayo po ay lingkod ng Diyos, dapat gampanan natin ang ating pagiging lingkod ng Diyos. Hindi po tayo papetiks-petiks. Tayo po dapat ay seryoso at very sincere at dapat tayo po ay laging gumagawa, kumikilos sa gawain ng Panginoon.
Opo, napakarami pong gawain. Baka po focus na lang po tayo sa prayer at wala na tayong ginagawang evangelize. Ano ho? Pagbubukas ng mga gawain sa bawat lugar. Ano po? Kakailanganin po natin yan. Ano po? Sapagkat yan ang ating misyon sa huling kapanahunan. Ano po? Darating ang wakas kapag ang salita ng Diyos ay naipangaral na sa lahat ng tao. Nawa po, isa po tayo dyan sa mga mangangaral. Huwag po tayong manatiling mga taga-upo lamang ng simbahan. Magandang tawagin kang leader. Ang tanong, ano ang pinangunahan mo? O, may nadala ka bang kaluluwa sa harapan ng Panginoon? O ang nangyari pa, may nadala ka nga 5, natisod din lang naman sa'yo. Ayun, matindi. Sayang ho, yung mga kaluluwa na mawawala. Yun po ay, hindi ko po papayagan na mangyari po yun sa akin. Bakit po? Ayaw na ayaw kong masayang ang mga kaluluwa na nailalapit sa Panginoon. Gusto ko po silang lahat ay manatili na bunga ng Panginoon at lumago sila sa pananampalataya at magamit ang kanilang buhay na kasangkapanin ng Diyos para rin po sa ikaliligtas ng iba rin. Ano po? Ganun po naman talaga eh. Ako rin po, unbeliever din po ako dati. Pero mayroong nagtiyaga, nagtiis na nangaral po sa akin at naturuan din po kami. Ngayon, mas madali pong magturo. Bakit? Napakadaming materials. Ang kwan mo lang, sipag mo lang mag-aral. Ano ho? Tignan mo ang salita ng Diyos. At ikaw po ay magagawa mo rin na mas mapabilis pa ang pagdi-disciple sa ating pong mga pinamumunuan. Ano po? Disciple po natin sila. Upang sa ganun po ay darami pa po ang magiging katulad natin na ang puso ay maglingkod at mangaral ng salita ng Diyos. Okay. So yan, sabi niya po dyan hindi daw nagagalak sa masama. Sa halip ay nagagalak, sabi niya dito, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Kinagagalak niya po kung anong totoo. Maniwala kayo sa akin. Ang mundo, puno ng kasinungalingan. Ang salita ng Diyos, puno ng katotohanan. Saan ka maniniwala? Sa sinasabi ng mundo o ang sinasabi ng Diyos? Siyempre, alam ko sa sagot mo dyan, naniniwala ka sa salita ng Diyos, sa sinasabi ng Diyos. Ngayon, i-evaluate mo ang iyong sarili. Saan ka na masyadong naniniwala? Pag maniwala ka sa Diyos, ang mabubuo sa iyo pananampalataya at pagtitiwala. Punong-puno ka ng pag-asa. Pagsalita ng Diyos ang iyong paniniwalaan. Kung totoo. Pero kapag ang sinasabi ng mundo ang iyong paniniwalaan, mapupuno ka ng takot. Ano po? At ang salita ng mundo, pwedeng gawin kanyang paralisado. Mapaparalyze ka na dyan. Ano? Matatakot ka na. Mamaya, katatakutan mo na rin ang iyong anino. Bira. Takot ka na sa iyong anino. Bakit? Kasi pinaniniwalaan mo na ang kasinungalingan ng mundo. Ang paniwalaan natin, ang sinasabi ng Biblia. Dahil ang Biblia, kailanman, hindi magsisinungaling, punong-puno ng katotohanan. Andyan din ang banal na espiritu. Bakit? Sabi niya doon, i-guide niya tayo into all truth. Yan ang trabaho ng banal na espiritu. I-reveal niya sa atin ang mga plano at kalooban ng Diyos. Yung mga hindi mo naunawaan, ipapaunawa sa atin ng Panginoon, ng kanyang espiritu. Ano po? Ang banal na espiritu magpapaunawa sa atin. Upang maunawaan natin ang kalooban ng Diyos sa buhay ho natin. Maniwala kayo sa akin. Pag binasa mo ang salita ng Diyos, magkakaroon ka ng pananampalataya. Dahil sa pakikinig sa salita ng Diyos, ay ng bunga nito ay pananampalataya. Hindi po nagsabi dyan na ang bunga niyan ay matatakot ka. Ano ho? Hindi ho yun ang bunga nun. Maniwala kayo sa akin. Totoo yan. Sa Bible ho, meron na ho yan. Yung lingkod ng Panginoon, ang sabi niya, alas-alas my Lord. Dahil nakita niya ang daming kaaway. Anong sabi ng men of God? Lord, sabi niya, buksan mo ang paningin nito nang makita niya na mas marami kami. Nabuksan ang mata ng kanyang kasama at nung nakita niya yung burol, punong-puno ng mga anghel at karwahing apoy. Ay, pambihira. Ang mga kasundaluhan, mga mandirigma ng kalangitan ay kasama nila at mas marami sila kaysa sinasabi niya nung nakita ng kanyang mata. Ano? Kaya nga po, ang salita ng Diyos, hindi ka gagawing matatakutin. Magkakaroon ka ng pananampalatayang matibay. Ano ho? Kaya nawa po,
ma-evaluate natin kung saan tayo naniniwala. Sa sinasabi ng Diyos o ng sinasabi ng mundo. At ang magiging resulta, yun ang magsasabi kung sino talaga pinaniniwalaan mo. Maniwala ho kayo sa akin. Kaya nga ho ako, wala ho akong kinakatakutan. Ano man mangyari sa paligid natin, isa lang ang alam ko. Hindi gagalaw yan hanggat hindi pinahintulutan ng Diyos. Ngayon, kapag inuutusan ho tayo ng Panginoon, utos ng Panginoon to, humayot mangaral ng salita ng Diyos. Ipangaral ang mabuting balita. Ano po? Yung mga may karamdaman, puntahan natin sila at ipanalangin sila. Pag may karamdaman, tatanungin mo, ano bang karamdaman noon? Baka may COVID. Hindi ka na pupunta. Sigurado yon. Tsak yon. Inubulang o kaya naman linagnat, hindi ka na pupunta. Bakit? Nag-aalangan ka baka COVID yun. Ganun mo ba ngayon? Ibang klase na po ngayon. Kaya sana po, ito po bilang mga namumuno, mga leaders, ipakita natin, ituro natin sa ating pong mga disciple, sa bawat Kristiyano, ang paniniwala nila upang manampalataya sila sa sinasabi ng Biblia. Hindi ang kasinungalingan ng mundo. Punong-puno po ng kasinungalingan ng mundo. Kaya nga huwag tayong sumang-ayon sa takbo ng mundong ito. Kundi magbago ho tayo ng kaisipan. Ano ho? Kaya kailangan para mabagong yung kaisipan, basahin mo ang Biblia. Dahil ang Biblia, yan ang katotohanan. At yan din po ang magiging guide natin para mabuhay sa mundong ito nang mapayapa at walang kinakatakutan. Ano po? May enjoy mo ang iyong paglilingkod. Magiging mabunga ang iyong paglilingkod. Bakit? Siyempre, pinaniniwalaan mo. Dahil pag pinaniwalaan mo ang salita ng Diyos, magkakaroon ng bunga yan. Maniwala ko kayo sa akin. Pag hindi na nanatili ang bunga, maniwala ka sa akin. Iba ang iyong pinaniniwalaan. Nawawala ang pag-ibig sa iyo. Yung compassion, ano po, nawawala. Pero minsan po, baka pwedeng malinlang natin ang ating sarili. Akala natin ay talaga naman na ikaw ay punong-puno ng pag-ibig. Pero sabihin ko po, pag ikaw talaga meron yan, tandaan nyo ito. Ang sabi ko ng Bible, you did not choose me, but I have chosen you to go and bear fruit. That your fruit should remain. Dapat manatili po yan. Okay, so tuloy po tayo. Ito po ay sa halip, sabi niya, nagagalak sa mga katotohanan. Verse 7 na po. Ang pag-ibig ay matiisin. Pambira. Ang pag-ibig pala ay matiisin. Pag may pagmamahal ka, ano man yung sitwasyon, titiisin po natin yan. Ano? Bakit? Siyempre, yan ang pag-ibig. Yan ang fruit ng pag-ibig. Yan ang bunga ng pag-ibig na meron tayo sa Panginoon. Dahil ang Panginoong Diyos mismo, ang ating Panginoong Jesus, matiisin. Ano? Hanggang krus, hanggang siya po'y namatay. Tiniis niya po ang lahat. Alang-alang sa iyo at sa akin, upang ikaw at ako ay maligtas. Wow. Ano po, napakatindi niyan. Kaya kung alam natin po yan, well, kailangan po natin yan. Ano po? Okay, matiisin, mapagtiwala. Ayan, mapagtiwala. So, sino mapagtiwalaan natin? Siyempre, ang salita ng Diyos. Pagtitiwalaan mo siya. Pag may tiwala ka sa Diyos, siyempre, mawawalan ka ng takot sa iyong paligid. Yan ang katotohanan. Okay, puno ng pag-asa. Ang bihira, gaganda nito, no? Mapagtiwala, puno ng pag-asa. Ibig sabihin, hindi ka kailanman nawawalan ng pag-asa. Bakit? Puno eh. Ano? Hindi ho tayo nawawalan ng pag-asa. Kaya nga, pag pumunta tayo ng biro mo to, nag-start tayo ng gawain sa Bayongbong. Ano ho? Wala ho tayong pang-upa. Pero anong nangyari? Pag yan ay kilos ng Diyos, meron mag-o-open na pagsisilungan natin. Ano po? Nag-fellowship po tayo na libre po yung ating venue. Ano po? Kaya lang, nakita ko po ay maliit na yung venue. Unang fellowship pa lang. Maliit na. Kaya sabi ko, let's pray for a bigger venue. Ano po? Dahil hindi talaga kami kakasya. Marami pang wala doon sa amin pong mga Bible study, hindi pa po nakadalo. Ano po? Pag dumalo po yung mga yon, ewan ko na lang. Magiging sardinas na ho kami doon. Kaya kinakailangan, let's pray for a bigger venue upang sa ganoon ay mas marami pa tayong maakay. At saka yung venue rin po na
pwede nating matawag din kahit yung mga kan po na umattend sa ating gawain. Yung presentable po din po siya. Ano po? Pagkat para mas maayos at mas komportable rin po yung ating po mga kapatiran sa kanilang pagdalo. Salamat sa Diyos. Ano po? Bagamat tayo po hindi namimili. Dahil naranasan na natin na nag-fellowship sa ilalim ng puno. Umupo sa mga bato. Ngayon, umupo pa sa silya. Pambihira. May merienda pa. Ang ganda ng buhay. Ano? Sarap ng buhay mga naglilingkod ngayon. Pero naranasan na po natin ang buhay talaga na simple pero nakikita po natin yung sinseridad ng mga umaattend. Okay. So that's it. Ano po? Okay, sabi niya dito, ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Maliwanag ho. Ang iyong pagtitiyaga ay hanggang wakas. Ibig sabihin talagang tuloy-tuloy yan. Hindi ho hihinto. Tuloy-tuloy ka lang. Ang mundo gustong pahintuin. Noon pa naman. Yung mga disciple gustong pahintuin yan sa pangangaral. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat marami ang nababago ang buhay. Marami po ang nagiging mananampalataya. At yan ang ayaw ng dyablo. Kaya ang gusto ng dyablo, pahintuin tayo. Ano ho? Patigilin ka. Pero salamat sa Diyos. Kapag ikaw ay lingkod ng Diyos, hindi ka titigil. Yan ang puso na meron dapat ang bawat leader. Ano po? Talaga naman, laban kong laban. Patay kong patay. Bakit? Well, naniniwala siya ang Diyos po. Ang kanyang pinaglilingkuran, wala siyang katatakutan. Ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang siya mong pinaglilingkuran. Tama po. Pero mo, tanod nga lang, akala mo siya ng kapitan Yun pa lang tanod pala, akala mo kapitan na. Enforcer, akala mo mayor. Enforcer mas matindi pa sa pulis minsan, sumita. Yung pulis may galang. Yung enforcer, wala. Ang birang buhay yan, pag ganyan ang nagiging buhay, Minsan po, pag nabigyan lang ng konting nagiging iba na. Nagkakaroon nung sila ng kwan. Pero, eto po, lagi niyong tatandaan. Dapat wala akong makakapigil sa atin. Tuloy-tuloy tayo. Salamat sa Diyos dahil napakarami po nating mga tuloy-tuloy naman po yung kanila pong paglilingkod. Of course, na-appreciate ko rin po yung ating mga kapulisan. Dahil talaga naman, hanggang ngayon ay andyan pa rin po sila upang alalayan ang ating mga lansangan. Para po matiyak lamang na ligtas. Yung pagtatravel. At the same time ay magawa po ng maayos yung bawat nire-required po nila. Pero sa atin, iba po talaga ang takbuhin pagdating sa gawain. Ang Diyos po talaga ay pinangungunahan tayo. Maniwala ko kayo sa atin, iaayos ng Lord lahat ng iyong hakbang. Hindi niya hahayaan na ikaw po ay masadlak sa kapahamakan. Iingatan ka ng Diyos. Totoo po yan. Ano man po yung mga hinaharap natin sa mga susunod pang mga araw, makikita natin ang pagbabago ng mga sistema, pagpasok sa mga palengke, meron na pong mga nababago, Huwag mo yung katakutan yan. Hindi ho kinakatakutan yan. Totoo naman, darating ng wakas, totoo yan. Pero lagi mong tatandaan, kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay lingkod ng Diyos, hindi ka niya hahayaan na mapahamak. Totoo po yan. Dahil kung hahayaan ka ng Diyos na nakakita ng lahat, naglilingkod ka sa Kanya ng tapat, para mo namang sinabing, iniwang ka ng Diyos doon sa panahon na kailangan mo siya. Hindi totoo yun. Kahit ano pang mangyari sa paligid natin, maniwala ka sa akin, huwag kang matakot. Ililigtas ka ng Diyos. Bakit? Naglilingkod ka sa Kanya. Kailangan mo lang maglingkod hanggang wakas. Magtiis ka, magtiyaga ka hanggang wakas. Huwag kang hihinto. Tuloy-tuloy ka lang. Ganyan talaga pagiging Kristiyano. Tuloy-tuloy nagtitiis, tuloy-tuloy na nagtsatsaga. Tuloy-tuloy na umiibig, tuloy-tuloy na nagpapatawad. Tuloy-tuloy na nangangaral ng salita ng Diyos. Puro tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy na pagbabago ng buhay. Ganun talaga. Ganyan ang anak ng Diyos. Nawa po ay ipagpatuloy po natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Okay. Verse 8. Matatapos ang kakayahang magsalita. Sabi niya, matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos,
titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at lilipas ang kaalaman. Ngunit, pambihira, lahat pala ito matatapos. Ano po? Meron palang hangganan ang lahat ng ito. Yung pangangaral natin, yung pagsasalita ng mensahe mula sa Diyos. At yung mga lilipas na kaalaman, lilipas talaga, no? Ngunit, eto, ang pag-ibig walang katapusan. Kita ho ba natin? Dito po dinidiinan, napaka-importante ang pag-ibig. Hindi po ito matatapos. Ang pag-ibig, ano po, ay mananatili. Well, nawa po, ito po ay mapanatili natin sa ating pong mga buhay. Ano po? Yan. Verse 9. Hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Sabi niya dito, hindi pa ganap ang ating kaalaman, hindi pa daw ganap. Totoo yun. Marami pang kulang dyan. Kaya kailangan natin ng wisdom from the Lord. Ano po? At hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Wow. Hindi pa rin ganap. Hindi pa tayo perfect. Kaya kailangan natin na hilingin sa Diyos na tayo po ay kasangkapanin niya. Ano ho? Na tayo po ay bigyan ng ability. Ano po? Na ipahayag ang kanyang salita ng maayos at may kaunawaan. Yan. Kaya hinihingi natin yan sa Diyos. Ano? Okay, sabi niya kailangan magsalita ng mensahe na mula sa Diyos. Verse 10. Ngunit, pagdating ng ganap, sabi niya, pagdating ng ganap, maglalaho ang di ganap. Pambihira. Ngunit pagdating ng ganap, maglalaho ang di ganap. Noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita nag-iisip at nangangatwirang tulad ng isang bata. Siyempre, bata nga, no? Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang pagkaasal ng bata. Totoo kaya yan, ano? Totoo dapat yan. Mga Kristiyano kasi, tanda na, isip bata, no? Minsan nga sabi natin, pagganahin ng utak. Baka yung utak ko natin, wala na sa ating ulo. Baka minsan, nasa siko, natatapakan na. Pag ginamit mo utak mo na, ang paggamit ko kasi diyan, pagka naayos yan, maayos ang pagkilos ng ating mga utak, ano, makikita natin, nadidiscern mo ang bawat nangyayari sa iyong paligid. Hindi mo na misinterpret, ano, hindi nagugulo, dapat. Ano po, sapagkat dito, ang salita ng Diyos, may kaayusan yan. Iaayos niya yan. Ano, maayos po yan. Kaya hingin po natin sa Diyos na maging po yung ating mga kaisipan, ano, ay hindi po dapat naguguluhan. Ano, iwan na natin yung isip bata. Ano. Okay, verse 12. Sa kasalukuyan, ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin. Subalit, darating ang araw na lahat ay makikita natin ng harapan. Okay, makikita natin ng harapan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon. Ngunit darating ang araw, malulubos ang kaalamang ito tulad ng lubos na pagkakilala niya sa akin. Samantala, nananatili ang tatlong ito. Ano po yung nananatiling tatlo? Ito po. Ang nanatili pong tatlong ito ay ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Tignan niyo po magkasama ang pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila o pinakahigit dito ay ang pag-ibig. Yan ang, wow, tindi ho niyan. Ano po? Itong Corinthians chapter 13. Expressing the power and influence of the love of God. It is difficult to overemphasize. Ano po? Paul famously wrote about transformational nature of love and how it is greater than spiritual gifts like faith and hope. Yan, napakatindi. Ano po? Sa John 13 verse 35, Jesus told to His disciples that other people will know them by their love to one another. Ano po ang sabi ng Panginoong Yesus sa kanyang mga disciple? Ano po sa John 13:35? Ano po ang sabi niya? That people, sabi niya, His disciple, that other people will know, malalaman ng mga tao. Na, ano yon? By their love to one another. Makikilala sila na sila po ay mga
Sila po ay mga disipulo ng Panginoon. Sila po ay mga anak ng Diyos, sila po ay mga disciple ng Lord kapag sila po ay umibig sa isa't isa, nag-ibigan sa isa't isa. Wow. Yan. And so, love is the central for Christianity and for every Christian. So, ang pinakasentro sa bawat Kristiyano, sa Kristyanismo, sa kalagitnaan ng ating gawain, sa ating pamilya, sa iyong buhay, dapat ay ang pag-ibig. Yan po ang sentro ng lahat. Pinakasentro natin ay ang pag-ibig. Wow. Christian leaders should be driven in his or her life by the love of God in anything that he or she does. Ang isa daw pong namumunong Kristiyano ay kinakailangan siya po ay driven in his or her by, sabi niya sa kanya daw pong buhay, her life by the love of God, yung pag-ibig ng Diyos. In anything that he does. Ano mang gawin niya, dapat pinangungunahan po siya ng pag-ibig ng Diyos. Kaya ano mang gawin mo, dapat pinangungunahan ka ng pag-ibig. Okay, in this light, may other people recognize the heart and the motives of the leaders. Dito po, sabi niya, in this light, sa liwanag na ito, may other people, mga tao po, yung mga tao, marirecognize nila na ang iyong puso. Okay, recognize the heart and the motives of the leader. Malalaman po nila ang puso ng isang namumuno, isang leader, at yung kanyang motibo. Lumalabas kasi ang ugali mo eh. Yung ugali mo ilalabas niyan. Kung may pagmamahal ka sa tao, may pagmamalasakit ka, dala-dala mo ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Okay, so dyan po natin tatapusin ito. Sa susunod po ay pupunta na po tayo sa pangalawa. Ayan, sa pangalawa na po natin susundan yan. At nawa po ay kayo po'y napagpala sa ating pong pinag-aralan. Maganda po itong ating pinag-aaralan. Ako rin po ay natututo nito. So, akin pong sinusulat ito. Habang pinag-aaralan ko siya, ay talagang ramdam ko. Parang ibinabalik niya po yung apoy. Muli niyang pinapaapoy. Tinatanggal niya yung mga tumatakip doon sa mensahe ng pag-ibig ng Diyos. Dahil minsan po marami yan. Sa mga pangyayari sa ating buhay, natatakpan na naman, wala na. Yung kaningningan ng pag-ibig ng Diyos na mensahe, natatakpan ng kung ano-ano. Bakit? Kung saan-saan ka kasi. Pero kapag tayo po'y natuto ulit dito, lumiliwanag ang pag-ibig ng Diyos, yan, pambira. Magliliwanag na naman. Tamang sabi ng Diyos, tatalunin natin ang kasamaan sa pamagitan ng pag-ibig. Ang pag-ibig ang siyang tatalo sa kasamaan. Yan ang pag-ibig. Magdadala ng liwanag sa bawat tao, sa bawat puso ng tao, sa bawat tahanan, at sa bawat komunidad. Maraming salamat po. At dyan po tayo magtatapos. Magandang gabi po sa inyong lahat. At nawa, ay mapagpala ang inyong pong mga buhay. Tayo pong mga mananampalataya, magsipag po tayo. Tulungan po natin ang ating pong mga leaders. Kung sila man po ay leaders ng nasasabi, pero wala namang pinamumunuan. Leaders pero taga-upo lang. Mira. Ay mag-isip-isip po tayo ilang taon na ang nakakaraan sa iyong pagiging leaders. Mananagot tayo dahil tinanggap mong posisyon na yan. Ikaw ay pastor. Tagal-tagal mo na. Ang tanong, ano nang nangyari? Hindi ako nagpapatama. Tinatamaan lang. Pero totoo yan. Hindi po, kaya po tayo tinawag ng Panginoon, hindi po para tumunganga. Tayo po ay gumawa. Gampanan na natin. Okay? God bless you all po sa mga kapwa ko, mga lingkod ng Diyos. Alam ko po na ginagawa niyo po ang lahat para po sa ikauunlad, lalago ng mga gawain at ikatatatag ng bawat mananampalataya. Salamat dahil alam ko maraming lingkod ng Diyos na tumatrabaho sa huling kapanahunan. God bless you all po. Nawa po ay patuloy po nating ipanalangin
ano po ang ating pong mga mahal sa buhay, relatives, friends, neighbors, at lahat po. Ayan. So, dyan po tayo magtatapos. Tayo po yung mukha, tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. I-bless niyo po, Panginoon, itong aming pinag-aaralan. Ang una po naming pinag-aaralan ay ang pag-ibig. Nawa mapuspos po kami bilang mga lingkod mo ng iyong pag-ibig. Nawa maunawaan namin ng lubusan, Lord God, kung gaano katindi ang mensahe ng pag-ibig. Na siya rin po, Panginoon, ang bumago sa buhay po namin. Nung malaman namin kung gaano mo kami kamahal. Lord God, kung paano mo kami niligtas doon sa kapahamakan. Lord God, salamat sa iyo. And Father, I pray, Lord God, bawat mananampalataya, Lord God, maranasan ang iyong pag-ibig, O Diyos. Maunawaan, Lord God, ang iyong pagmamahal. Maraming salamat. And Father, Lord God, sa bawat nabubuksan ng mga gawain, we pray, mag-alab, mag-umapoy ang paglilingkod at ang pag-ibig, Lord God, ng bawat isa. Maraming salamat. And once again, Lord God, we give you all the glory, the honor and praise in Jesus' name. Amen and amen. God bless you all po. Ako po si Pastor Rudy Peralta, na mamaalam po sa inyong lahat.